Magbabahagi ako ng sanggunian mula Biblia, lalo na sa Torah tungkol sa Ehipto. Babasahin ko ito sa Hebreo at isasalin pagkatapos. Zehai sheyanu uto, kenire bevchini frots. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. Habang pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang mga Israelita, lalo pa silang umuunlad, isang bagay na di ko noon maintindihan. Pero ngayon, nauunawaan ko na dahil kwento rin natin ito. Habang mas marami silang dinadalang kadiliman, mas marami tayong dinadalang liwanag, at habang mas tinatakot nila tayo, mas lalo tayong lumilika ng mga inobasyon. Nakakamanghang makita ito at sinusuportahan ito ng datos. Sa digmaan nito, patuloy na bumabasag ng record ang Israel sa mergers and acquisitions, malalaking strategic rounds, at marami pang iba. Talagang makikita mo ang pambihirang katatagan sa mundo ng tech sa Israel. Curious naman ako, pwede ninyong palakpakan ng Israel? Sino dito ang nakabasa ng Startup Nation? Sige, magandang libro yan. Huwag din niyo sabihin sa mga may akda na sinabi ko ito. Pero kailangan na nitong i-update. Medyo luma na kasi. Sinasabi ko ito dahil ang Israel, pati mga negosyante at mamumuho ng Israeli, ay layuning magtayo ng malalaki, matatag at global na kumpanya, hindi lang mga startup. Huwag agad maniwala sa akin. May mga iginagalam tayo mamumuhunan dito at gusto kong marinig ang opinyon nila bago tayo magsimula. Magpakilala lang ka ng maikli, mga 30 segundo lang, Brett. Siyempre, karamihan ng karera ko ay sa private equity investing. Noong 1989 ako, ang unang undergraduate na kinuha ng Blackstone Group na hindi pa kilala noon. Pagkatapos, co-founder ako ng isang private equity firm na nakatutok sa teknolohiya sa Silicon Valley na tinatawag na Elevation Partners. Muna isang dekada matapos yon, hinanap talaga ako ni Jared Kushner para maging Chief Investment Officer niya sa Affinity Partners. Nang imbitahan ako ni Jared, ang pangunahing focus ko ay tumulong sa gawing komersyal ang Abraham Accords sa pamamagitan ng mga pakikipagsosyo sa pamumuhunan sa buong reyon. Ako ang namahala sa mga aktibidad dito sa reyon. Eli, gaano na tayo katagal magkakilala? Una sa lahat, siya na halos ang napalaki sa akin. Ilang taon ka na? 47. Mga 47 taon. Tama, totoo. Magkasama kami nung elementary. Ang tatay niya ang principal ko nung elementarya. Pinakamagandang elementarya. Binanggit niya nilang tatay ko. Shoutout yan. Pinakamagaling na principal si tatay ni Hill na naging principal ko nung elementarya. Sige, pakinggan natin. Ikwento mo kung ano ginagawa mo ngayon at ang investment strategy mo sa Israel. Siyempre, nagsimula ako nung 11. Ako nakuha ko ang Series 7 at Series 63. Broker's licenses ko. Na-recruit ako ng JP Morgan at nagtrabaho ako sa FX Group. Malawak ang kaalaman ko sa global macro na tingin ko'y kulang ang pagpapahalaga dito sa Israel. Dahil maliit lang tayo na bahagi ng isang napakalaking ekonomiya. Lumipat ako sa Israel 18 taon na ang nakalipas at nagtayo ng special situations firm na tinatawag na Exigent Capital. Nakatuon kami sa malalawak na temang pang-ekonomiya. Wala kaming pondo. Lagi akong tinatanong kung may pondo at sinasabi ko na oo dahil mas madali iyon. Pamatagalang kapital kami naghihintay ng mga oportunidad na mataas ang kumpiyansa bago ialok sa aming pandaigdigang hanay ng mga mamumuhunan. Yan ang Exigent Capital. Sige, pwede sigurong itanong ko para sa lahat dito tungkol sa dollar at shekel. Ano nangyayari? Anong inaasahan natin sa malapit na hinaharap? Bigyan mo ako ng magandang balita. UI. Alam mo, dalawa ang sagot ko sa tanong na yan. Kung nakinig ka sa ilan sa mga talumpati dito sa komperensyang ito, mararamdaman mong ang lupang ito at ang mga tao dito ay pinagpala ng isang bagay na espesyal. Kaya kung dadalhin mo yan sa mas technical na antas, ibig sabihin ang shekel ay pinagpala ng isang bagay na espesyal. Nagkaroon na kayo ng mga labanan sa loob ng maraming dekada sa pagitan ng mga pribadong mamumuhunan at ng tinatawag na mga bangko sentral. Minsan panalo ang mga bangko sentral, minsan naman ang mga mamumuhunan. Sa espiritual na pananaw, masasabi kong ang Diyos ang sugdulang bangko sentral at ang kanyang salapi ay ang shekel. Kaya may ibig sabihin iyon. Gusto ko yon. Hihiramin ko yan, Ellie. Sisipiin kita riyan. Gustong-gusto ko yan. Isang bagay na mahirap tayaan na matatalo. Mula sa mas practical na pananaw sa ekonomiya, ang mga export ng Israel ay tinatawag na inelastic. Kaya kung isa kang consumer sa kanluran at bumibili ka ng isang produkto at mas mura mo itong mabibili sa Vietnam kaysa sa China, doon ka bibili. Pero ang ine-export ng Israel ay cybersecurity, pangangalagang pangkalusugan, depensa,
At ang mga bagay na yon ay laging mataas ang demand, kahit ano pa ang lakas ng shekel. Sa tingin ko, mula sa estruktural na pananaw, hindi pa panahon para sa mga Amerikano na bumili ng apartment habang hindi pa bumabalik ang shekel sa 3.33. Hindi ko alam kung magkakaroon talaga ng tamang panahon. Ano sa tingin mo? Maganda ito para sa investment natin sa Israel, kasama si Affinity, pero mas pinapahirap nito ang sitwasyon para sa amin, na karaniwan ay mas malalaki ang investment namin kaysa sa mga apartment, mula sa pananaw ng private equity. Kaya alam mo, yung asset na iniisip mo dati nung nag-invest tayo, at ang shekel ay 37 o 38, ngayon, lahat ng tinitingnan natin at kung ipagpapalagay natin na magkakaroon ng kaunting pagbaba laban sa dollar, isa na itong uri ng structural disadvantage na kakaharapin natin bilang isang, alam mo na, bilang isang foreign investor. Pag-usanggulo natin ang kalayaan, lalo na kung dapat bang maging pinansyal at militar na malaya ang Israel. Mainit na usapan ito ngayon at laging binabanggit ni Bibi. At sa personal kong opinyon, doon talaga tayo dapat pumunta. Dahil kapag umaasa tayo sa mga banyagang gobyerno, hindi ito nagtatapos ng maganda para sa atin. Ano opinion mo? Dapat bang maging malaya ang Israel? Kung oo, paano magagawa yun? Ilalagay ko ulit ito sa pananaw ng private equity. Sa tingin ko, based sa direksyon ng estruktura, magkakaroon ng mas malaking kasarinlan. Kailangang maging mas malaya ang Israel sa ilang mahahalagang larangan. At dyan ko masasabi na maaring gumanap ng papel ang tradisyonal na private equity. Sa palagay ko, magkakaroon ng nearshoring ng tradisyonal na kapasidad sa pagmamanupaktura. Sa palagay ko, nakita natin sina punong ministro at kalihim ng depensa na nagsasabing kailangan nating palakasin ang sariling pagmamanupaktura ng mga pangunahing bahagi ng teknolohiyang pandepensa. Kaya tingin ko, makikita mo ang tuloy-tuloy na pagbabago ng direksyon doon. Diyan din pumapasok ang totoong oportunidad para sa private equity, tama? Kung mas malaki ang kailangang kapital sa paggawa, naniniwala akong tulad ng Affinity, nung nandun ako, ay naghahanap ng oportunidad sa tradisyonal na ekonomiya. Sa palagay ko, malaking private equity ang kailangan dyan dahil hindi lahat mapopondohan sa loob ng bansa. Eksakto sa sinabi natin kanina, umalis na tayo sa pagiging startup nation, di ba? Ang private equity ay magandang indikasyon yan, di ba? Alam mo, syempre, may buong VC landscape dito, alam natin yan, o pamilyar tayo dyan. Habang mas naririnig ko ang tungkol sa PE sa Israel, mas maganda ito para sa atin sa tingin ko. Ano sa palagay mo? Sang-ayon ako, iugnay ko ito sa kalayaan, otonomiya, at katatagan kaugnay ng artificial intelligence, na malinaw namang malaking paksa na yon. Sa tingin ko, nakamit ng Israel ang isang antas ng kalayaan o katayuan sa pamamagitan ng maraming alon ng inobasyon, maging sa healthcare at sa tingin ko, kamakailan lang ay sa cybersecurity. Kung saan tayo ang mga namungguna sa mundo kung ikukumpara sa ating laki. Sa tingin ko, sila ang namunguna sa mundo. Mga namungguna talaga sa mundo. Tungkol naman sa Diyos, sa bagay na syuko. Ibang usapan ng AI dahil ang nakikita mo sa ibang bahagi ng mundo ay nakabatay sa pisikal na infrastruktura ang pangingibabaw sa AI. Malalaking data center ito. At hindi talaga dyan naging mahusay ang Israel noon. Kaya sa tingin ko, kapag iniisip natin kung paano magiging independent at matatag ang Israel sa AI landscape, yun talaga ang magtatakda ng susunod na mga dekada. Sa tingin ko, tungkol ito sa pagpapalago ng mga teknolohiya at paggawa nitong mas maliit at mas epesyente. Quantum ito. Ito ay expert AI kaya kukontra ako. Kailangan mo ng kontrobersya tungkol sa Mag-panel. paglikan ng kontrobersya dahil kilala na natin ang isa't isa ng 47 taon. Mas maganda kang tingnan noon na naka-diaper sa totoo lang kaysa ngayon. Sabi ko sa'yo, huwag mong pag-usapan yan sa publiko, pare. Sorry, kasalanan ko. Kaya kailangan natin gawing mas maliit at mas epesyente ang mga bagay na ito. Kailangan natin gumawa ng expert AI. Hindi tayo mananalo sa paggawa ng malalaking data center dahil kulang tayo sa espasyo. Ano ang opinion mo tungkol sa AI? Sa tingin ko makatarungan yon. Yan ang ikatlong trend na makikita natin. Kailangan ng malaking kapital para magtayo ng mga data center na ito. May papel ang tradisyonal na private equity dito. Ang pamumuhunan sa Israel ay mas nakatuon sa software at hindi ito dating nakikita.
At para maging independyente ang Israel, hindi lang nila kailangan ng mga data center at infrastruktura para sa enerhiya, kailangan din nilang magsimulang mag-train ng sarili nilang mga AI model, tama ba? Isang bagay na nakita natin dito sa US, nagkakaroon sila ng mga may kaya at mga wala. Sa tingin ko, hindi maganda na tanging malalaking LLM at OpenAI ang nagdedesisyon kung sino lang ang pwedeng gumamit ng pinaka-advanced nilang mga modelo. At ang Israel, isang bagay na nakita natin, ayaw nilang mapunta sa posisyon na umaasa lang sila, alam mo na, sa software ng US pagdating sa AI para magbigay nin sa Israel. Sa Israel, hindi magandang kalagayan yon. Dagdag ko pa, US government ang nagdedesisyon. Sino ang pwedeng gumawa niyan? Kawili-wili. Sige, pag-usapan natin. Hindi ko dapat sabihin ng mga araw pagkatapos ng AI. Pero ano ang susunod para sa Israel pagdating sa inobasyon, sa teknolohiya at negosyo sa pangkalahatan? Tingnan mo, ang ibig ko sabihin, sa palagay ko, ano ang mabubuo ng AI ecosystem? May pangalawa at pangatlong derivative at lahat ng nagmumula rito tulad ng mga AI agent. Makikita natin kung anong darating sa robotics na alam mo yan, magiging kakaiba at hindi pa nakikita ng kahit sino sa ngayon. Ang robotics hindi lang basta nakakatawang maliit na bagay na nagpapadali ng buhay. Kung titingnan, hindi naman ganun kalayo, makikita at maririnig mo. Bakit niya kaya nakabase ang pakete ng kompensasyon ni Elon Musk sa pagkolonisa ng Mars na mukhang imposible? Naniniwala siyang may mga robot na ipapadala sa Mars. Pinatigil niya ang paggawa ng Tesla Model S at Model X para mag-focus sa paggawa ng mga robot. Tama yan, ibig ko sabihin, halos ganun na nga, tininan niyang Tesla bilang isang pagsasanay para sa paggawa ng mga bagay para sa hinaharap. Yun ang natutunan niya. Hindi niya iniisip na kailangan pa yon. Iniisip niyang naging karaniwan na lang ito. Wala na itong malaking halaga. Pero ang robotics na magpapahintulot sa pagkolonisa ng Mars at ng buwan at pagmimina ang pangunahing batayan doon. Kaya ang mangyayari, magiging mga unang, pangalawa, pangatlong bunga lang ito ng AI. At yan ang inaasahan kung maaring maging isa sa mga nangungunang Israel. Sigurado ako dyan. Makakarating ba tayo sa Mars habang nabubuhay pa tayo? Naniniwala ako kay Elon Musk, hindi siya tatanggap ng pakete ng kompensasyon na hindi niya pinaniniwala ang posible, tama? At siya yung taong hindi ko kayang kontrahen. Kung hindi man niya magawa, siguradong malaki pa rin ang maiaambag niya para mapalapit tayo sa pagkakataong magawa yon. Napatunayan na niya sa ating lahat na kaya niyang gawin ang imposible. Diba? Sa tingin ko, bawat isa sa mga kumpanya niya, lahat ng tao noon nagsabi, hindi mangyayari yan, hindi posible yan. Pero nagawa niya, kaya sino ba ang nakakaalam? Baka nga makarating tayo sa Mars habang nabubuhay pa tayo. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, ang susunod na pag-unlad ng ekonomiya ng Israel ay mas geopolitical na at nakatuon sa integrasyon ng reyon. Naniniwala ako na may araw pagkatapos ng panahong ito ng mga digmaan. At marami nang nangyayari sa likod ng mga eksena. Sa tingin ko, marami na sa mga iyon ang nagsisimula ng lumantad. Ang talagang magbabago ay ang interaksyon ng tao sa antas ng negosyo. Ngayon, kung monarkiya ka sa gulpo at nais mong makipagnegosyo sa Israel, pwede mo itong gawin ng walang ibang makakaalam. Pero kung isa kang negosyanteng Israeli at magtatayo ka ng negosyo sa Dubai, sa Abu Dhabi, sa Doha, sa Riyadh o saan man, malaki ang panganib na tinataya mo. Ang cancel culture ang pinakamaliit na banta sa negosyon iyon. Sa palagay ko, kapag nalampasan natin iyon, malaking pagbabago ang mangyayari para sa maliliit at katamtamang negosyo na ngayon lang magkaka-chance pumunta sa mga lugar na iyon at makipag-ugnayan. Kaya excited ako para sa kanila. Tumutulong Abraham Accords, malinaw naman. Pero matagal ko na rin iniisip ito, yung sikat na bersikulo na alam ng bawat Hudyo at Kristiyano. Ang nagpapala sa mga Hudyo ay pagpapalain at ang sumusumpa sa kanila, tama. Maganda ang konsepto, pero kung titignan mo, siyam sa 10 kumpanyang may pinakamataas na halaga sa mundo ay matinding Zionista. Ang pinakamalaga ngayon ay Nvidia. Yung lalaki, 3 beses pinalaki presensya niya sa Israel, 'di ba? Lahat sila, Meta, Amazon, Google, Apple, 'di ba? Sino dito gumagamit ng iPhone? Taas kamay? Wow, Android? Pasensya na. Manatili ka lang. Android user ka? Alam ko, propekto ito. Alam ko, propekto ito. Hindi, pero seryoso na. Parang ipinagmamalaki mong Hudyo at Android user ka. Sige, pag-aawayin natin yan mamaya. Parang relihiyon ang iPhone at Android, 'di ba? Alam mo ba kung sino ang nakaimbento ng Face ID sa iPhone? Isang Israeli na negosyante yan, PrimeSense, na binili ng Apple. At saka yung parehong negosyante na yan ay binili ulit ng Apple sa pangalawang pagkakataon na yung panahon ng digmaan. Alam mo ba sa Herzliya, ginagawa ang chip
Kung gumamit ka ng Microsoft Teams, sundin sa Herzliya ginawa yon. Totoo yan, sa tingin ko, siyam sa 10 pinakamalagang kumpanya sa mundo ay sobrang Zionista. Nakakabilib yon pero wala na tayong oras. Kaya gusto ko lang itanong sa'yo, sa tingin ko, ang pinaka-fundamental na tanong. At yun ay, paano? Paano naging technological na superpower ang Israel, isang bansang mas maliit pa sa New Jersey at nasa pinakadelikadong lugar sa mundo? Pakisagutin sa loob lang ng 15 segundo. Ayon kay Golda Meir, may iba pa ba tayong pagpipilian? Gusto ko yan. Lahat tayo ay si Rabbit Man. Sana nakilala ko siya. Oo, bilang 100% purong apo ng mga Holocaust survivor, sanayon ako. Wala kaming ibang pagpipilian. Hinyabog kami. Pero sa tingin ko, alam mo, interesting yan. Kapag sumakay ka ng taxi sa Tel Aviv at kinausap mo ang driver, tatanungin mo, gaano ka nakatagal nagdadrive ng taxi? Sasabihin niya, hindi ako taxi driver. May startup ako. Sideline ko lang to. Tama? Lahat sa bansa nito, nakatanim na yan sa kultura ng Israel. Hindi bumabagal. Marami rin siyang nilaban ng digmaan. Tama pare. Maganda. Sakto rin sa oras. Salamat sa inyo mga pare.